Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ihanda ang isip, pati na ang puso. Akayin kay Kristo ang maraming tao. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Ano man ang iyong hilingin sa langit, ito'y makakamit kung mayroong pag-ibig. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Uulan ng biyaya sa Pasko. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Good morning, good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Kamusta? Amen. Malapit ng Pasko. Amen. Days, mga kapatid. Ang nakalagay po sa atin. Teka. Wait. Ulit. May problema ko. Naka-off daw. Yan. Okay, praise God. Ako rin. Hallelujah. Praise God. Ayan, naka-on na tayo. Are we on the air? Amen. Yes. 11 days na lang po, Pastor Sabi Alex. mo 13. Nung una, 13 ngayon, 11 days sa lumabas. Okay lang yan. Pinatagalan mo On the ata. 11th Ayan, day of 11 days Christmas. po. Tayo po ay magsa-celebrate na ng Christmas Day, December 25. Yan. Ano ba talaga ang Pasko sa atin, ano? Sa Oo. mga Kristiyano, araw-araw ay Pasko. Aba, marami ka bang inanak? Marami rin po. Nakabalot ka na? Nakapag-prepare na po ako ng mga cash para sa... Uy! Ilalagay doon sa ano? Sa Sobre. kulay pula. Oo. Ako meron ako nakausap na worker doon sa kanyang fellowship. Ang dami palang bata. Opo, tradisyon na po sa atin yun. Tapos sabi ng worker, mamimili daw siya sa bilihan ng mga laruan. Mga laruan. Biglang ang tanong ko, marami rin naman youth. Marami rin youth. So, para bang bibigyan rin ng maraming mga pangregalo, no? Opo. Hindi naman sa... Kasi isa po sa meaning ng Christmas, nagbibigayan ng regalo. Porque Ang alam mo yung bawat kanta na yan, tao. Ano yung kanta na yan? Kung talaga natatandaan mo, Nold. Alin po? Yung nagbibigayan ng regalo. Apo. Yung Apo, awit. sige nga, awitin natin. Paano ba yung simula, no, Sister Sally? Okay, alalayan Mga mo traditional song ng ating community. Naku, naalala nyo ba? Ito po, Pastor. Ayan na ba yun? Amen. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiya. Pasko na naman, ang lahat ay nagdiriwang sa pagsilang ng Mesiya. Nagbibigayan ng regalo ang bawat tao, nakangiti sa'yo ang bawat masalubong mo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa iyo. Yan, kapatid ko, ang tunay na Pasko. Magbigayan, magmahalan,
pagkat si Kristo'y nasa iyo. Magbigayan. Magbigayan, magmahalan, pagkat si Kristo'y nasa iyo. Amen. Hallelujah. Lord, kayo po manguna sa GMJ today. Today. Thank you, Lord. All honor and glory is yours. Yes. Salamat po, Lord, sa masarap na paggising, mahimbing na pagtulog ngayong buong araw. Lord, manguna po kayo sa aming lahat. Comfy family, yung mga magtatrabaho, babiyahe, workers, papunta sa kanya-kanyang gawain. Cover us with your most precious blood. Yes, Lord. At yung pong daladalang mabuting balita, pagkaing espiritual, fullness of anointing be upon sa lahat ng mga manggagawa para sa spiritual food naming lahat. Again, Lord, yung mga nagbabiyahe, always cover them with your most precious Yes, blood. Lord. In Yes, Jesus' name we pray. Amen. Ang ganda naman ng ating meaning ng Pasko, no? Kasi po, Pastor, di ba, originally, talaga, ang original na nagbigay, unang nagbigay ang Ama. John 3:16. For God so loved the world that He gave. Yun ang original na giving. Kaya symbolical yung pagbibigayan. Kaya Yes. nga yung the best offering is ourselves. Sa Romans Sa 12 Romans naman. 12 po yun. Yun naman ang pwede That- nating mairegalo, no? Yes. The Our, best gift is giving yourself your time, service, yes. talent, your treasure. Ayan. Opo. Paborito mo rin niya yung John 3:16. Gusto Yes. mong awitin? Sige. Amen. Para tayong Sabado, Pastor, musical. Sabado? Amen. Natutuwa. Di ba sabi dun sa Bible yung praise will enlarge our hearts. Di ba you remember dun sa lesson natin, yung pagka lagi ka nagpupuri, yes. For God so loved the world that He gave His one and only Son. For whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. One more time. For God so loved the world that He gave His one and only Son. For whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. How awesome are your deeds, O Lord. Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love. So great is your love. So great is your love. For the last time. So great is your love for
Lord. Yan. Hallelujah. So, tayo naman, yung pagmamahal natin sa law of the Lord, ano? Yes. And that is yung sweetness of God nga na binigay sa atin yung kanyang anak para sa ating ano, no? That's Ha? the sweetness of God. Pagpapatawad, pagtubos sa kasalanan, panibagong buhay, ano, ha? Amen. Minister Jerry, yung meron ako nabasa yung para daw matikman natin at makita natin kung gaano kabuti, katamis ang pagpapala ni Lord. Meron 3 kong napag-aralan by God's grace. Babahagi natin today at kayo rin naman may kasali. No? Meron ako nga basa sabi doon, kailangan ang pagmamahal natin sa salita ng Diyos ay pagmamahal natin doon sa author ng scriptures. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So kung mahal natin, oh how I love your law, ang sabi niya, we must love the author of the scriptures. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, yun ang kanyang, I believe it was C.S. Lewis na nagsabi na, yun na nga, to love the Word of God is to love the author of the Word of God. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Tapos meron din ako nabasa sharing, ano siya, parang babaeng preacher. So meron siyang dun sa sweetness ng God's Word sa kanya. Naalala niya nung maliit siya. Ako naalala ko rin nung pag habang pinag-aaralan ko siya, yung meron pala siyang tinatawag na parang isang pamamaraan na parang maipapakita mo na mahal mo ang katamisan ng salita ng Diyos. Yung salitang anticipation. Yes. Anticipation. Anticipation. Ina-anticipate. So sharing niya nung sa school, naalala ko tuloy, di ba? Pagka sa school, pagka yung uwian na o recess, alam mo ba yung merong umiikot na gano'n, tapos iaano yung candy, yung ano? Cotton candy. Cotton candy po. Nakadaan sa labas ng eskwelahan po yun. Yes. Sa kariton. Oo, naabutan mo ba yun? Na Yes. para bang ina-anticipate mo, alam mo, matatapos na yung school. Ano ba yung Labasa na. Ano ba yung labasan o bago? Minsan bago pumasok, Pwede nandun na. bagong pumasok, Tapos, pwede sa uwian. basta halos lahat ng buong araw ata, Nandun andun lang po ata yun. siya, no? Di ba pagka nasa school ka, matatapos na yung lesson, di ba? Nasa isip mo yung tamis. Di ba, anong kulay ang paborito mo doon? Di ba iba-ibang kulay yon? Opo, iba't iba meron. Ano. May pink, may white. Depende sa flavor yung kulay. sky din po blue. yun. May sky blue. Tapos biglang, di ba, pagka kinaganon, tapos ang laki. Cotton candy. Cotton candy. Ano ginagawa mo doon sa malaki na yon? Ako po, ang ginagawa ko doon, ginugusot ko siya. Ako rin. Para solid. Para maliit na Parang lang. solid. Pero hindi mo sinimulan ng ganon. Apa. Di ba? Pagka ginagano mo, ina-anticipate. Di ba? Ginaganon mo yun? Kaya lang po ako nabili yun dahil natutuwa ako sa paggawa. Ay, teka talaga lahat ng mga tayo, di Parang ba? makina yun eh. Ginagano nila. Di ba lahat tayo nakamatsyag na ganon? Natutuwa Tas tayo sa paggawa. Pagbayad mo, hintayin mo yun sa'yo, di ba? Trrrr, mga ganon. Parang magic eh, di ba? Nagpo-produce ng web. Parang web. Parang ano, Di sapot. ba? Sapot, web. Di ba? Di ba lahat doon nakapaligid? Nakaumang yung mga batang gano'n. Pero pag kinain mo na pastor, talagang sweet na sweet ang sarap. Hindi, tsaka palakihan pa yun. Yabang mo pa. Tapos pagka kinagat mong ganon, lalagay dito lahat yung ano. Babakat. So, Mag-iiwan pa ng bakat ng So sugar. sabi niya, yun daw yun sa kanya, anticipation. Ano pa yung ina-anticipate mo noon? Ako, ina-anticipate ko. Ewan ko kung naabutan niyo yun. Yung may ihuhulog na pera dun dun sa bote. Yung palang kahit ano palang hulog mo dun, hindi kakasya. Hindi nyo alam yun, ano? Hindi ko ano. Tapos pagka hindi ka nakakuha, tapos may ibibigay sa iyo, para lang laro. Tapos pagka hindi mo na, di ba i-shoot mo? Apo. Sa fiesta po ata, pag ano, may mga Hindi, ano. sa mga piyesta ba yun? Pero minsan, may Sa mga ihuhulog mo. sa mga sa peryahan. Carnival. Carnival ba? Pero naranasan niyo yung Hindi ganon? ko na-experience ko yun. Ay, Pero, naku naman, dami nyo na-miss. Hindi naman po, wala po kasi. So, ako pala noon, ina-anticipate ko pala yung perya.
Apo, perya nga po. Perya. Kami rin eh. Ikaw na, in-anticipate mo yung perya, pupunta ka? Aha. Oo. Pag-uwi mo, ina-anticipate mo bang basahin yung Bible? Hindi masyado. Hindi ba? Oo. Pag uwi ko kasi, nung maliit pa ako, Ay, hindi, halimbawa ngayon. Nung maliit tayo, Inoon. di ba, ina-anticipate mo, ayan na yung perya. Taong-taon lang naman yun, di ba? pag magpipiesta. Oo, perya. Pero sa atin, ano yung sabi mo sa 97? Sige nga. Paano Yun yun? nga po yung response natin doon sa pag-ibig ng Diyos na pinagkalob sa atin through Jesus Christ, no? Hindi tayo natapahamak pagkos nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung respond natin sa pag-ibig ng Diyos. How I love your law. I think about it all day long. Your commandment is with me all the time. Make me wiser than my enemies. I understand more than all my teachers because I meditate your instruction. I have greater wisdom than those who are old because I want to obey your law. I have avoided all evil conduct because I want to obey your word. I have not neglected your instruction. You yourselves are my teachers. How sweet that taste, the instruction. Sweeter even than honey. I gain wisdom from your law. And so I hate all evil. Amen. Meron kang awitin dyan, di Aba. ba? Amen. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teachers because I meditate your instruction. I have greater wisdom than those who are old because I want to obey your word. How I love your law. 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 I think about it all day long. How I love your law. 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 I have avoided all evil conduct because I want to obey your law. I have not neglected your instruction because you yourselves are my teacher. How sweet the taste of your instruction, sweeter even than honey. How I love your law. How I love your law. How I love your law. I think about it all day long. How I love your law. 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 Lord, you are more precious than silver, more beautiful
than diamond, more costly than gold. How I love your law, 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 how I love your law. Amen. So yeah, I think about it all day long. There is an anticipation yung you meditate on the Word of God, ano ha? Pero, di ba, greater, sabi mo, tapos better, Wiser. more, parang ganun, ano? Yung bakit naging wise ka sa enemy? Sabi mo, anong verse yun? Sa verse 98 po. Pero sa verse 97, how I love your Law, I meditate on it all day long. All day long. Ngayon, pag minahal po natin ang salita ng Diyos, alam po ninyo pa nagmamahal, ano yan, tapat sa kanyang minamahal. Kapag ang nagmamahal, pinasasaya niya nung kanyang minamahal. Pag nagmamahal, I think about it all day long. Laging nasa puso, laging nasa isip. Pag nagmamahal yan, Meron kang nasabi, yung kanyang letter, pang 13, ano sabi Opo, mo? nung Hebrew alphabet po, Hebrew alphabet ng verse 97 doon sa ibabaw, nung mem, pang number 13 po yun, ng Hebrew alphabet. Ngayon, nung number 13, nasa ano po yan eh, may kaugnayan sa 1 Corinthians 13. Tungkol sa Love pagmamahal. chapter. Kaya, how I love your law. Diba nung ating mga mahal sa buhay, mahal na mahal natin yan. Halos time, talent, treasure, care, nung pagiging thoughtful natin, iginagawad natin sa ating mga mahal sa buhay. Na kahit minsan, na expectation natin, hindi natin naaabot sa kanila. Pero dahil sa mahal na mahal natin, nandun ang pang-unawa, nandun ang understanding, kasi nga, nagmamahal tayo. Much more sa salita ng Diyos. How I love your law, which is Torah, the Word of God. Nasabi nga nung anniversary natin ng description ng law, commandments, precept, statutes, decrees, judgment, kumbaga, testimony, yan po ay patungkol lahat sa salita ng Diyos. Kapag minahal po natin yan, John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. Kaya, pag nagmamahal ang tao, mga kapatid, inspired by the Holy Spirit. Amen. Pag nagmamahal, laging masaya. Pag nagmamahal, wala po siyang makitang negatibo. Lagi po siyang nakapokus, lalo na sa salita ng Diyos. Kaya pag minahal natin ang Word of God, sabi rito, nasa puso. Dati ang Word of God, nakaukit sa tapyas ng bato. Pero ngayon, natupad ang pangako ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nakaukit at nakatanim sa ating puso at isip. Kaya, buhay na natin ang sumunod dahil sa pagmamahal sa salita ng Diyos. Amen. Hindi ka na nag-struggle na kinakailangan gawin ko to kasi hindi po, nandiyan po ang Holy Spirit, Romans 5:5, ibinuhos sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos at ito'y tinanggap natin sa pamagitan ng Espiritu Santo at ito'y nasa atin na ngayon. Kaya, how I love your law. Ngayon po yung magiging bunga, Pastor, nung pagmamahal sa salita ng Diyos. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. So yung presence ni Lord, ano? Opo. Magiging wiser than my enemy. Nung kaaway. Pagka sinabing enemies, ito ba talaga yung ano? Yung you are in conflict with another person Pwede or po, somebody probably have hurt you o ikaw na... May karanasan po ako dyan. Pag ako, nung bago-bago pa ako sa gawain ni Lord, pag nakakarinig ako ng ano, actually, bago ko isip, si Satan talo na eh. Nang mamatay si Yeso Cristo sa krus. Kasama tayo sa parada ng tagumpay ni Kristo, lalo na yung mga tumanggap sa ating Panginoong Yeso Kristo. Nung ating bagong buhay, proseso pa yan eh. When anyone who is joined to Christ
is a new being, the oldest Canadian has come. Pero minsan, kinakailangan dumaan tayo doon sa sa ganong kalagayan ng buhay Kristiyano para lalo tayong malapit kay Lord. Pag ako po nakakarinig ng bad news against me, nako, nung bago-bago po ako, malaki kagad ang butas ng ilong ko. At saka pasinghal na kagad ako kung magsalita. At saka yung tono ko, baka naliliitan ka sa akin. Ganun po, no? Tsaka hindi ako papayag na hindi ako kukurot. Talagang pero sa awat grasya ng Diyos, pag nakakarinig na ako ngayon, let go and let God. At So, para bang makes you wiser or more understanding than your enemies ang word of ang enemy po natin, minsan, nung sarili na natin, nung disposition, nung tinatawag na sin of disposition sa loobin. Minsan, without knowing it, sa panlabas, ang ganda-gandang tignan, pero sa loob, talagang parang liyong umaatungal. Meron kasi, tama ka, minsan merong, hindi lang kurot may revenge, Maghihintay ka ng pagkakataon meron din tawag na hindi halata pagka medyo sa tingin mo nasaktan ka o nakarinig ka na hindi tama, yung bang nananadya, naninirya, meron bang ganon? Hindi halata, pero nananadya, tinitirya. Meron ka bang mga karanasan dyan? Ako naman po, pag may nakarinig ako. Pag sinabi ko bang, parang siya, siyempre nasaktan siya, pwede kasi niyang bumawi ng maraming forms and ways. Maraming pamaraan ng pagbawi. Pwedeng pagbawi na hindi mo tatapusin yung trabaho kagad. Minsan, dahil kasi si supervisor o minsan ganito, nasinghalang ka. O pwede bang medyo gagawa mo ng konting mali para tatawagin ka uli. Pwede bang may ganun ba? Sa akin naman po, may mga ganun po talaga. Oo, Pero para sa bang akin, hindi ang halata, kumukurot pa rin, nananadya, nagpe-pending. Pwede ba yon? Minsan sa akin, ina-isolate ko yung sarili ko. Ah? Pinararamdam ko na hindi kita bibigyan ng pagkakataon na makausap ako para hindi ka makapasok. Pwede pala yan. May attitude po akong ganun minsan na hanggat maaari, iiwasan kita para Wala na problema. Aha. Kaso, social being tayo. Opo one way or another, baka Pero makakasalubong kaya mo pa nga, rin. mahalaga po yung how I love your Lord. Makes you wiser than your enemy. Opo, Kasi pag, pinatulan mo, parang ganon. Tsaka hindi pwedeng manatili sa ganung kalagayan Ikaw ang kawawa Ikaw ang matatalo. Ikaw ang may hirapan. Hindi ka makahinga. Laging nasa puso't isip mo, konting kibot, hindi maaaring hindi lalabas sa labi. Tsaka hindi lang yun, Merong passage sa Bible na posas kayong pareho ni Satanas. Tanikala ni Satan. Yeah. Sa dalawa, yung nakasakit at hindi nakasakit. Kaya wiser than sabi wiser daw ng teacher. Sabi doon I understand more than all my Teacher. teachers. Ang totoo po niya ng mga teachers na... Sino yung paborito mong teacher? Anong subject? Ah. Ikaw. Naalala mo ba? Yan, Gary? Paborito kong teacher nung basta't magandang teacher, paborito ko nung panahon na. Talagang pag nagturo po yon dahil maganda siya, paborito ko siya. Hindi po ako na-absent hindi doon. yung academic ka. Hindi, lahat po nung kanya sinasabi, assignment. Talagang Parang... interesado ka. Ako merong akong teacher noon, algebra. Parang nanay kasi siya. Apo. Kung magturo siya, hindi niya halos... Parang kasi may teacher na face the wall. Naranasan ko po yan. Yung mga Face the ganun. wall, Stricto, yung mga kain ng strictong chok, teacher. binato ng eraser, Talaga? sa tabi ng comfort room, nauupo. Talaga. Ako Kasi, ewan mabait po ako, nag-aaral ako. Parang ako rin ata na face the wall. Ring your mother, ang gagawin ko po, bibigyan ko ng nanay sa labas, kung nagtitinda ng sago, bibigyan ko ng pera, tawag kayo. Si Yung nanay Arnold, siguro si Arnold dahil mabait, hindi siguro to napatawag ang nanay. Natawag ba yung nanay mo nung sabi ko sa iyo Mabait po siya. Hindi po. Ikaw ba yung napaluhod sa munggo? Hindi rin po. Tamo, hindi rin. Naalala mo, Yung sister yan, naranasan ko rin ilagay sa sako. ah? Pinaluhod sa munggo. Hindi, Tapos, teacher to o tatay? O Teacher ko nanay? talagang dito ka hahawakan sa sa buhok. Itataas sa ganun. Yung napingot ka na ba? Hindi lang po napingot. Ikaw napingot ka? Hindi rin.
Meron po ako isang insidente po. Buti na lang, isa lang. Isa po, dahil na-late ako ng pasok sa school, pagka doon sa school na pinapasukan ko, pag na-late ka, merong salita kami itong wakwak. Alam niyo yung wakwak? Hindi. Yung 1 por 2, Oh, ipapadel ka. talaga? Opo. Hindi, tama ka. Alam niyo kung naging na-late- reason, sabi ko nun, pwede po tawagin yung mami ko. Kasi kaya ako na-late, pinabili ako ng pandesal. Ang haba ng pila sa pandesal. Sa po. Hindi po, sa San Pablo po ito. Anyway, dumating yung mami ko at yung mother ko, nakiusap na Oo. ako po may kasalanan dahil inutusan ko po Di ba yung pagka anak ko. nahuli noon, hindi ka mapasok sa room? Hindi nga po. Doon ka lang sa labas? Sa room ng Dean of Discipline kami. Kagad? Ako po laging guidance. Guidance counselor ba ang tawag doon? Pag may trouble sa school, siyempre mao-corner ka eh. Saan ka tatakbo? Sa guidance. Pag nasa guidance ka, protected ka na ng school. Yun yung kung maaalala mo. Patas sinabi ng Word of God, Ayaw yung po. Word of God, wiser Dan all teachers. Nung totoo Ano po bang yun. ibig sabihin nun? Spiritual meaning nun Yan. na ang mga hindi natin, ako yung mga guro, ano yan ha? Yan May pangalawang magulang. magulang na Kasi mga- sa tahanan, nanay, Opo, tatay. Tapos pagka pumunta ka na sa School. yung mga teachers na. Nakaka-bless po yung mga teacher. Kasi talagang katulad din ng Word of God, di ba? Opo. Sabi doon, 2 Timothy 3, 16 to 17, na all All scripture scriptures inspired by God it is useful, for correcting faults, correcting faults, rebuking error, teaching the truth, yon teaching the truth, and instruction for right living. Right living. para so that Para sa the person may be fully equipped to do every good deed. Deeds to do. Wow. nung mga teacher po pastoralis, Kaya pala, nakaka-bless po yun eh. Tsaka yung Word of God, divine revelation. Divine, galing kay Lord, di ba? Banal. Oo. Yun talaga, kaya wiser than your teacher. As you were saying, ano yung sabi mo, yung insight yan? Yung mga Mo- teacher po, talagang, maski sa sityo, Ano? sityo, ng mga lugar na liblib na, tawag po rin sityo. Sitio. Sityo? Nung malalayong lugar na po, may karanasan po tayo dyan eh. But teacher po, nung mga areang yon, mga liblib na lugar, marami po hindi nakapag-aral doon. Mga, no read, no write talaga. Tapos doon sila pumupunta. Ngayon po yung teacher, dahil nirerespeto po nila, kahit hindi nila maintindihan, basta sinabi ng teacher yes, yes na sila. Pag sinabi ng teacher no, no na sila. Ganun po nila nirerespeto yung mga teacher. Tama yun, tama. Kasi teacher, ako rin, na-train ako na teacher yan. Opo. Dahil hindi naman tayo tuturuan ng masama niyan. Opo. Teacher kasi yan. Tapos Diba? ano po, nung mga teacher po, pwede kang gawing valedictorian, summa cum laude. Hindi, kung talagang meron silang mga pag-assess. Talagang tututukan ka po. Tsaka yung nilalagay sa top 1. Eh ako po, laging nasa Tapsilog. Pero talagang, lalo pag graduation po, Pero yung sipag, mahilig ka ba maglinis pagkatapos ng school nung araw? Hindi masyado. hindi po. Ano po, pag kung Yung para pag di ba nung kasi nasa araw- ropor ako eh. Di ba nung araw, pagkatapos kanya-kanya ng dampot ng dumi, walis, tas may magmamap. Hindi, sa ano po yun, sa row by row. Row by row Ba, kayo. itong araw na to, row 3. Oh. Bago mag-uwian, lahat aalis na. Nung row 3, kayo lahat ang may iwan. Naranasan mo rin pala yun, ha? Opo. Pati yung mga nung mga gardening. Ay, ako rin. Gagawa ka ng flat. Kaya nung... Hindi naman magaling ako magtanim. Basta yung huhukay ka lang, tas ibubuin mong ganon. Tas minsan, si Arnold magaling maghalaman yan. Malamig ang kamay po. Malamig. O green. Green tam. As you were saying, yung teacher nire-respeto pag kahit pumunta sa mga liblib na pook. Kasi yun ang kanilang tungkulin para ilayo sa masama. Opo. Ay, di meron din doon, no? Avoid, sabi mo dito. Doon sa Anong verse yan? I have not neglected your instruction because you yourselves are my teacher. Oo. Pero i-avoid ka mo sa 98 ba yan? Sa I have avoided all evil conduct. Yeah. Because of loving the law. Opo. Sige nga, basahin mo nga. Sabi ron. Dito sa 101. Sa 101 ba yan? O 98? Teka po, saan? 97, 98. 119,
Di ba? I gain wisdom from your law. Oo. Ito Tapos po. i-avoid ka sa lahat ng kasamaan. Ito po sa 1:0. I have avoided all evil conduct because I want to obey your law. Yun. So yung pagsunod sa salita ng Diyos, ang iiwas ka niyan sa kamalian at kasamaan. Kaya kapag nagmahal ka. Tapos hindi lang sa teacher daw. Pati sa mga may edad. Saan yung verse? I have greater wisdom than those who are old. Because I want to obey your word. Ayan. Noong mga may edad po, talagang number 1, nire-respeto po sila dahil sa kanilang edad. Sa experience, sa buhay. Gagalang. Kasi yung pong mga kultura natin mga Pilipino, pag may edad, nagbe-bless sa mga nakatatanda. Nagbe-bless tayong nakatatanda sa kanila. Tapos, ang totoo naman, lahat naman tayo tatanda. Apo. Kaya, di ba meron tayong kasabihan na, sige ka, kung ano yung ginawa mo, pagtanda mo, mangyayari din sa iyo yan. Ano ba yun? Sowing and reaping. What What you you sow, sow, you will reap. Biblical din po yan. Very good. Tsaka yung may edad po, Pastor, Sa Bible yun, What you sow, you will reap. Yes. Apo. Saan yan? Sa... Galatians 6. Di ba? Kaya pag kami matanda, ikaw ba pag kami nakita ka matanda, alam mo, bihira na tayong mamasahe, no? Dahil may mga motor na, may sasakyan. Maski nung, halimbawa, kahit wala ka pa kay Lord, naging ugali mo ba yung pagka may edad, tatayo ka? Yes, matik Parang- na. Sa bus po. Oo nga. Bus, Kahit hindi pa natin kilala si Lord noon, Babae, basta't babae po, tsaka may edad Oo nga, na oo nga, babae. no? Yung ano natin mga Pilipino. Alam mo, may karanasan ako dyan sa Amerika. Ay, iba naman po doon. Naranasan mo ba yun, Lord? Yung mag-alalay ka, tatabigin Ayaw? yung kamay mo, ayaw nila. Ayaw, tapos nung binibigay ko yung upuan ko, Ayaw. nagkagalit. Gagalit pa Parang yan. sa tingin niya, hindi totoo Kaya to. ko pa. Oo, parang gano'n. No. Bakit Parang mo ko? ayaw nilang Tsaka hindi lang yun. Culture shock yun eh. Yes. Palagay ko nung mga early 90s ba yun, no? Opo, Ako rin, 90s. halimbawa, di ba namimili tayo minsan doon sa mga Costco o kung ano man yung bilihan ng mga ulam-ulam natin. Price Club. Di ba, tayo pag nauna, tas may kasunod tayo, binubuksan natin, Opo. ayaw? No. Hindi, totoo to. Naranasan mo yun, no? Ayaw nila ng parang... Sa atin, pag-alalay Sa kanila hindi, parang minimenos na. Pagka Sila may mahina na. Parang ang dating mahina na sila. Dito, ako rin, ito rin. Bakit? Meron naman po na ayaw nila, pero dahil sa mabigat ang dala nila, Napipilitan. papayag na rin sila. Ay, ako. Di nung bago-bago doon. Gusto kong tulungan buhatin. Opo. Minsan Tapos ayaw nung nila. bubuhatin ko, sumigaw. Akala na nakawin. Hindi totoo to. Dito sa atin, di ba pagka Tinulungan mo. pero ngayon wala na ata no, natatakot na rin. Opo. Isa na yung thinking Hindi, ng mga nung tao. panahon namin, hindi, mas matanda ako sa inyo eh. Kaya, Di ako naranasan ko pa po yun. naranasan na mo pa pag yun? tinulungan mo, na-appreciate po nila. Yes. Lalo na sa pag nasa bus ka, tapos yung tatawid, sasabayan mo may edad. ay, oo, totoo yun. Ayan. Si Kasi nga Minister po, Ernie, lagi ko pong inaalala niya pag hindi, kasama ko. may pangyayari ata, hinatid siya ng pulis, no? Si Lola Evelyn pala, tatawid. Opo. Di ba? Kasi pag si Lola Evelyn nung papasok, ilang sakay pala yun from Opo, Cainta. ililipat po yun eh. Kaya sabi natin sa kanya, Dito na Lola siya. Evelyn, dito na kayo. Pagka meron bang may... nakita ko si Jerry nung bago mamatay yung nanay niya. Galing na-servan niya yung nanay Sa niya. mga ano po, basta sa mga prayer meetings natin, lalo yung grupo ng halahala. Ito yung side ni Minister Jerry na hindi napapansin. Ba't hindi ba napapansin sa iyo? Yung mga... Bali naman ba, pansin na pansin tayo ni Lord. Tama. Kasi alam ko na nanay niya babae, pero siya naguhugas ng pupo. Lahat po yun. Lahat. Thank you Lord po yung glory to Alam God. ko yun di ba? Tsaka lagi mong nasisigawan yung nanay mo. Kasi po mahina ang tenga. Hindi, alam ko yung sigaw mo kasi si Nanay Emma, no? Apo. Si Nanay Emma, lakad ng lakad, minsan hanapin mo kung nasaan, hindi mo na makita. Yung pala nasa likod ng mga sasakyan. Sakyan. Oo. Ang dumi niya. May karanasan po ako dyan eh. Oo. Si nanay ko, sila Brother Arnold, katabi ko sa bahay eh. Narinig lang yung nanay ko, parang nasisigawan ko. Sabi sa akin nila, ikaw,
sinisigawan mo ang nanay mo. Mahina ang tenga na, pareho ko. Ngayon, dumating si Tatay Ipe. Tatay Ipe. Sige. Ayaw nga pala si Arnold, nandyan din yung tatay niya. No? Magkatabi kami na ano. Sigaw sa Tatay Ipe. Lapit ako. Naintindihan niyo na ako ngayon kung bakit ako sigaw na sigaw. O, pag magkasama kayo ni tatay sa prayer meeting, ano position ninyo? Hindi, yung sa malakas Yes. magka-opposite. Oho, kasi kabilaan sila eh. Oo. Kung si Jerry ay ang Kanan. si tatay ay kaliwa. Kaya ang pinagtatabi nila, yung parehong tenga nilang nakakadinig. Kasi hindi sila magkakaintindihan na. Uy, buti si Parang si Arnold. Minister Ernie. Ano? Pareho kami niyan. Siya sa kaliwa, siya sa kanan ako. Pa nag-usap kami, pepesto ko sa lugar na, balik na tayo sa matanda. Okay. Hindi kasi sabi doon, ang salita ng Diyos ay mas wise kesa sa mga Greater aged. wisdom than those who are old. Ancient. Nabanggit ko lang kasi hindi napapansin yung mga nag-aalaga sa mga matatanda. Apo. Yun ang ibig kong sabihin doon. Ikaw, nagkaroon ka ng pagkakataon bago kunin ni Lord yung tatay mo na kinuha mo, di ba? What prompt you na, na sabi mo, tay, dito na kayo sa bahay. Ano yung parang pinaka-motivating factor mo? Would you like to share? Kasi historical, bago napunta kay Lord ang father ko nga, yun ang pinakahuling napalapit kay Lord. Medyo malayo yung loob nga namin. Pareho tayo. Sa daddy rin, parang, kaya kung hindi nyo kaibigan ng tatay nyo, kaibigan ninyo na habang buhay pa. O, tuloy. So, yung latter days, doon na kami bumawi. At saka, alam ko si Lord John kasi nararamdaman mo from within. Malayo ka pala sa tatay mo, sa nanay mo malapit. Opo. Halos lahat po kami. Pero sa tatay, malayo. Kaya yun yung nag-motivate sa'yo na itong mga huling panahon, kukunin ko na yung tatay mo. Yung babawi ho ako. Babawi. Babawi ho ako. At talaga namang, at alam ko, si Lord ang naglagay, instill ba yun, ng damdaming gano'n na mamahal mo. Kasi tatay mo yun whatever. Tatay mo yun. At nakita ko rin naman ang effort ng father ko. Kasi hindi siya masyadong nakapag-banding kami nga. Kasi nung wala pa kay Lord po yun, talagang mahilig sa barkada, sa ganyan. Pero hindi po siya nagkukulang sa amin. What I mean is, yung support. Provision, everything. hindi nagkukulang. Opo. Ano lang siya talaga, mabarkada lang po siya. Tapos yun nga, yung sabong, nung araw yun, bago siya napunta kay Lord. Kaya hindi kami masyadong nagbaban. Kami magkakapatid naman, kami 8 magkakapatid. Parang ganun kami, medyo malayo kami. Kasi most of the time, kasama namin, mami namin. Pero ang bago kunin yung nanay mo, ang laging kasama, si Bunso? Mother ko po. Nitong huli na po. Pero ever since po, nung bago ko mapunta ng Manila, ako talaga kasama ng mami ko. Kaya napagkamalan akong mama's boy. Hindi ba? Hindi naman po. Okay. Oo. So, ibig sabihin na kung hindi nyo pa kaibigan ang inyong mga magulang, kaibiganin nyo na. Yes. Kasi kung meron kang Word of God, mas wise ka, aged na yan di ba, Jer? Apo. Kumbaga. Pero hindi minsan, mas madali pa, minsan manalilibing pa yung anak o apo kaysa sa tatay. Hindi mo rin alam, ano? Minsan nga po, kami ni Mami Paz, nagkwento ko sa kanya, biglang umiyak. Sabi ko, Mami, meron po akong kakwento sa inyo. Kasi nung tatay niya, 80 years old, nung anak, 40 years old. Nanood silang TV. Biglang may dumapo ng pumagaspas doon sa bintana. Sabi ng tatay, ano yon? Ibon po, pumagaspas lang, dumapo. Ayan. After 15 minutes, ano yung dumapo doon? Medyo iba na yung tono. Ibon! Nung maingay doon sa bibintana, may dumapong ibon. After 10 minutes. Ano yung dumapo nga ulit doon? Dahil 18 na yung magulang. Biglang tumayo ng anak. Pumunta sa harap ng tenga ng tatay. Sinigawan ng tatay. Ibon nga! Hindi nyo ba naririnig? Ibon! Biglang umiyak si Mami Paz. Ganun talaga pag nagkakaedad na. Mami, nagkakwento lang po ako. Ba't po kayo umiyak? Di pa tapos ang kwento ko kasi may magandang ending. Ano ba? Sige, pakinggan namin. Yung ginawa ng tatay. Ano to? Totoo to? Totoo? Opo. Kinuha totoo. niya yung diary niya. Okay. Nakatabi talaga yon.
Pagkatapos, pinabasa doon sa anak. Nung nabasa nung anak, humingi ng sorry sa daddy niya. Kasi nung anak niya, nangungulit sa paghingi ng gusto niya palagi. Naunawaan ng bata na nung tatay niya makulit na dahil may edad na. Naunawaan niya, nung maliit siya, makulit din siya, na lagi siyang inuunawa nung kanyang. Kaya kapag, halimbawa, lalo na kung meron kang Word of God, Opo, much more. ma-understand mo. So pagka may edad na ba, masungit o masungot o makakalimutin o Pag may edad po, masasaktin, ano ba yan? Lahat na lang ba pagka Pag may edad po, na? una, Ano? well-experienced sila. Una. O sige, yun yung talagang brighter side na well-experienced sila. Opo, at O sige, saka- nasasabi ko lang naman yung reality, meron tayong nakikita na kung meron mang mga medyo, sabi nating mahirap spellingin, may Word of God na tayo eh. So we can understand the aged. Yun ang sa akin. Naunawaan nyo ba ang mga may edad? So kung hindi pa, may Word of God naman tayo. Di ba meron nga yung obey, respect. Kaya nga po nagkaroon ng senior Christmas party ang Ha? Doon po nabuo yun dahil sa nung mga may edad, para po maipon namin nung bago mag-senior Christmas party. Sinundo po natin yung mga may edad para hindi na kasi makalabas ng bahay. So, sinundo para sa prayer meeting. Nung nag-prayer meeting kami, nagkasundo sila. Sige, magkaroon tayo ng Christmas party sa senior. Pagka may edad na pala, naiiwan na lang Opo, sa sabi, bahay. bibigyan At ng may remote. tawag doon, tenga. Opo, bibigyan ng remote control ng TV. Doon na lang siya. Opo. Tapos yung pagkain niya nasa lamesa. Opo, bibigay ng Tapos, yaya. Ganun na lang. So paano magkakaroon tayo ng wisdom dyan na nakilord na tayo bilang Christians? Ano ang payo ng salita ng Diyos? Sabi nga po nung kabutihan ng Diyos, isa dyan yung kindness. Kasi kay Kuya Nandeng, na-experience ko, mga na dito siya. Thank you Lord, glory to God. Si Lord yun. Pagising niya sa umaga, naghahanap ng pagkain. Si Sister Maripas, nung mga kasi, call center, nagtatrabaho sa gabi. Sa umaga, bago sila magpahinga, magluluto ng almusal si Sister Maripas. Sabi ko, Mama, parang si Kinanding, bigyan natin ng yun. Kaya minsan, inabutan niyo po ako doon, di ba? Minsan, tapos, every morning, pag nandyan siya, thank you Lord na nung nabibigyan namin kahit konti. Kasi nga, pati pagbangon si Kinanding, hirap eh. Di ba, aalalain mo, pati pagpunta sa banyo. Yung side mo, hindi alam ng mga tao, no? Meron kang shiner sa akin. Kaya pala nauubos ang pagkain natin dito sa Comfy. Okay po. Hindi naman ibig ko sabihin nauubos. Yung palang mga ulam natin na natitira, o kaya siya may mga tirang ulam, iniipon pala ni Jerry. Ako rin naman iniipon Pati ko. pa yung mga manggagawa. Oo. Sinahatid namin. Tapos ngayon, pag inipon nyo pala, binibigay nyo doon sa mga prayer meetings na walang masyado. Ba? So, hindi alam. Ang alam kasi, makulit ka, Bully. maingay ka, nang nunukso ka, naninigaw ka. Hindi nila nakikita yung the other Other side side. mo, no? Walang nakakaalam. Pero sabi mo, si Lord na lang nakakaalam. Kaya ako naman nalaman kasi meron ako sabi ko, bigyan natin. Sabi, hindi, nagbabalot kami. Lagi namin pagpunta sa prayer meeting, lahat ng mga ulam na, hindi naman tira-tira. Yung bang, di ba, minsan di mo na nauubos. Minsan nga hindi nagagalaw eh. Pero Pasok sa freezer. wala ka sa akin. Wala ka sa lolo mo. Bakit? Alam mo kung bakit? Pagpunta namin sa mga prayer meeting, pag hindi naubos, talagang binabalot ko. May karanasan tayo. May bibigyan naman kayo eh. Teka muna. Di ba? May birthday. Apo. Hindi ko na sabihin kung saan. For the boys. Tayo lang, di ba? Sige. Naalala ko na yun. Naalala mo lang. Yung pala, marami pa palang bisita kakain. Ikaw ata nag-umpisa nagbalot nun eh. Sumunod kami. Hindi po. Hindi ba? Ako ba? Sige ako. Si Boots. Si Boots. Balbakwa eh. Ay, sinabi mo. Wag Pero na. hindi nila alam kung saan yun. Sige. Sarap ng Balbakwa eh. Ang lambot. Ay, hindi natin nakasama. No? Ano sabi ni Pastor Fred? Gusto mong matuwa yung kwento ni Pastor Fred? Ano po? Di ba pagka pangalolo na may kwento?
Ando daw sila sa sa isang kainan sa mall, ganyan-ganyan. Nakaupo na siya. Parang ang pangyayari, inagaw yung upuan niya. Opo. Nakwento niya na yun. Ikaw na nga Nung magkwento. Sunday, nung Sunday po yun. Kaya yun yung gagawin ko kay Arnold dahil hindi siya nakasama. Yung huling ginawa nung kumuha ng upuan. Yun ang gagawin ko kay Arnold. Ha? Gusto mo ba? Wag. Kayo po, Sige, sige po. kwento mo. Matanda. Sige. Parang, ano na niya parang ginawa na niya ng matay, Parang kumukurot siya. No? Bumabawi siya. Pagtingis, kinuha yung upuan, hindi siya makapagsalita. Kristiyano siya. Pero, nung tumingin sa kanya, sabi niya, Be. Sino ba nagbe at dumilat? Yung special o si pastor? Pareho po sila. Pero nauna yung bata. Tapos sabihin natin, hindi natin nakasama si Arnold. Tapos sabihin natin, Be. Nakahuga. Okay, go. Ano ba? Balik na raw po tayo. Hindi, sa aged tayo. Opo, sa aged. Kaya Sa mga may edad. kailangan, sabi mo, pakitaan ng kindness. Opo. Tapos, pagka hindi na makaalis, susunduin. Tapos, minsan kapag hindi na masyadong makalakad, aalalayan. Alalayan. Oo, di ba? Meron pang isa, yung pangatlo. Yun na po yun. Tatlo na pala yun. Nung una, make wiser than the enemy. Pangalawa, more understanding than the teacher. Pangatlo, greater wisdom than the old age. Kaya yung salita ng Diyos, it is the... Pag minahal po natin. kailangan yung unang anticipation. So, na-anticipate mo na dapat, inaasam-asam mo. Merong another word din doon, pagkatapos ng anticipation, yung crave. Yun na. Yung craving. So, alam nyo, gusto mong basahin doon sa, ano ba yan? Unang Pedro 2:2. Alam mo, merong maganda dyan, doon sa verse 3. Sabi doon, ako na, gusto mo ito. 1 Peter, kailangan magkikrave. Kasi, siyempre, inaasam-asam mo naman, ina-anticipate mo, minsan, iba naman that satisfies you. Pero dito, yung Word of God, kasi ang daming sa spiritual, reality, facts, maraming mga benefits sa tao, iiwas ka sa mali. Diba? Magiging bago kang nilalang kay Kristo. So, kailangan a-anticipate mo, ano ba yung ibibigay sa akin ni Lord na word? Dahil mo, bukas o mamayang gabi, di ba? Tapos, kailangan magke-crave. Ang sabi rito, Pag di mo nakain, para may kulang. may kulang. Oh. Ito sabi, as newborn babes, desire the pure milk of the word, Yes. that you may grow thereby. If indeed you have tasted, the Lord is gracious. So yung Word of God, yan ay gift tsaka grace sa atin. Grace. Yan ang sweetness of God. Si Brother Arnold may isi-share dyan regarding the word sweet. But bago yan, meron munang mga may birthday. Birthday po. Yeah, Today. celebrating their special day. December 14, 14. 2023. Yes. Ang mga meron pong birthday, Uy! Sister Lisa de Guzman. Ang may bahay po ni Brother Celso. Yes. Sister Ruth Marciano, si Marciano. Teacher Ruth Tuno. Oh, yeah. Brother Marco Visconde. Brother Yuris Nokum. Anak ni Brother Enol. Sister Beth Malabanan. Malamang to saan to? Sa Batangas. Yan, taga Bulacan to. Brother Brent Ang Dison. gitarista natin sa Bulacan. And happy anniversary, Brother Ray and Sister Odette Danganan. So, mga kapatid, Enjoy your day. Amen. Take it away, Brother Bong. Happy
anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Enjoy your day. Yes. Happy Mga kapatid. birthday. Enjoy your day. Repeat new song of the week. Isinilang na, composed by Minister Jeff Borja. Christmas po sa ating lahat. Thank you, Lord. Bawat tao ay nagsasaya, puno ng galak ang bawat isa. Simoy ng hangin kakaiba, nagsasabi, Pasko na. Bawat pamilya ay nagsasaya, sama-sama't nagkakaisa. Simoy ng hangin kakaiba, o kay saya. Pasko na, tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na, ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Bawat tao'y nagsasaya, puno ng galak ang bawat isa. Simoy ng hangin kakaiba, nagsasabi, Pasko na. Bawat pamilya ay nagsasaya, sama-sama't nagkakaisa. Simoy ng hangin kakaiba, o kay saya. Pasko na, tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na, ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Nagbibigayan ng regalo, nagmamahalan sa tuwing Pasko. Kapayapaan ang hatid nito, ang hiling ko ay laging Pasko. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na, ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan. Tayo na, tayo'y magsaya, tayo na, magpuri sa Kanya, isinilang na, ang tagapagligtas, si Jesus ang dahilan, si Jesus ang dahilan, si Jesus ang dahilan ng Pasko. Thank you, Lord. Merry Christmas! Yan. Yan. Si Kristo ang Pasko. No? Si Kristo ang Pasko. Pagpapatuloy yung sweetness of God. No, meron kang ano ba yung mga synonyms ng ibig sabihin ng sweetness of God? Thank you, Lord. Nakatuwa nga po kasi nung tiningnan ko po yung other word for sweetness, talagang lahat ito ay it points to the Word of God.
So kanina po, a while ago, kung kayo nasusubaybayan niyo po, yung sinabi ni Pastor, yung kinakailangan, nandun yung ating craving for the Word of God, hunger for the Word of God. At isa sa bansag din sa sweetness is to one's, apostrophe S, to one's liking. Talagang gugustuhin mo. At kapag nando doon, at ginusto mo talaga ang Word of God, another word for sweet is gratifying. Magagratify ka sa Word of God. And another word for sweetness is satisfying. Masasatisfy ka. Yan. Because nandun talagang the Word of God is, another word is pleasing. Another word pa rin yun sa sweetness. So, ang Word of God is pleasant, Pleasant and delightful. delightful. Kaya wala ka nang hahanapin eh. Pagka if you have the Word of God within you, magre-reflect sa personality mo. Then that's the only time na yung mismong tao, yung pagkatao tayo, nakakagiliwan, nakakatuwaan, and napakagaang kasama. Because you have this sweetness na bunga ng salita ng Panginoon Diyos na iyong in-internalize, yung kinrave mo, everything. Yung pleasant na yun, naalala ko merong yun sa Word of God. There the Lord commanded His blessing. Naalala mo ba? Opo. Saan ba matatagpuan yun? Sa Psalms 133, Yeah. sabi po dun ay, How how good and pleasant pleasant it is Yeah. for brethren dwell together in harmony. it is It like is like the dew on Mount Hermon, falling on the hills Mount Zion. of Mount Zion, There the Lord running down from Aaron's beard, head and beard. Basahin mo nga. Ang Sige ganda ba? niyan eh. No? Sige, buksan na natin. Yes. Ito daw, no. Okay, mas mabilis. Pleasant ang Word Okay. of God. Another word for sweet, This is Psalms gratifying. Yes, yes, yes. 133, 1 to 3. Behold how good and pleasant it is for brethren dwell together in unity. It is like precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garment. It is like dew of Hermon, descending upon mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Naku, para Yeah. bagang inuutusan ni Lord na pumunta sa iyo ang pagpapala. Yun yung, the sweetness of God is God's gift and favor. Sa ibang version pa nga po, for Ikaw- there the Lord bestows His blessing. Sa iyo, meron kang sweetness na natanggap ngayon. Gusto mong i-share? Yung anak mo? Ah, yes, opo. Di ba yan yung sweetest na ngayong taon na regalo sa iyo? Di Yan, ba? na-share na nga po ni Sister Wife. Hindi, yun. ikaw na mag-share Yeah. naman. At pati si Maggie? Ano yan? Sige, share mo nga. Ay, thesis din po. Satisfying, gratifying. Satisfying and The- gratifying. Kasi lagi pinagpe-pray ko. Kasi sa thesis kasi may panel yan eh. So ang prayer ko lagi, Lord, we ask for thy favor upon my children, favor of man and circumstances. Yes. Yes. Yung bestow blessing and the hand of God. Sige, anong nangyari? Pasado lahat? Pasado lahat po. Si Ay. Maggie, nakapasa Hindi, na rin si po. EJ nag-OOJT na eh. Sa January, sa ano? Mag-OOJT mag-OOJT na. pa po. Yun yung Importante na pinaka-gratifying Yes, na opo, ginawa kasi- ni Lord ngayong Pasko, no? Kasi Meron pa bakit- ba? Baka marami pa. Ayun, yung anak ko nagkukwento sa akin, hindi naman siya ganun kaano sa school, pero yung kanya mga ginagawa, parang sa kanya nakapihit ngayon ng mata. Ibig sabihin, laging siya yung napipili. Hindi nga daw siya doon sa unahan na upo eh. Doon sa bandang likuran, parang hindi masyadong pansin. Pero nagtataka siya bakit siya yung pansin na pansin sa classroom. Naalala ko yung mga bata na yan kasama si Andrew doon sa isang eskwelahan tuwing merong mga activities ang kinukuha Sila lahat ang din sa pinipili, atin. yung mga anak You ng- remember? Yes, mga anak ng Comfy. Di ba? Yes. Oh, Andoy! Si Andrew. Nako! Yes. Glory. You have a song, di ba, dyan? Ay, ano pa ba yung mga meaning ng sweetness ni Yun Lord? nga po, yung delightful and pleasant. Talagang pagka magkakasama yung kapatiran,
kinakailangan wholesome and pleasant, nandun yung harmony, Tama, dwelling Jer. together. Di ba sabi mo doon sa inyo, pag nakita ka, tuwan-tuwa yung mga tao. Anong script? 74. 119, 74. Ito, pagka nakita ka, tuwan-tuwa. Naalala mo ba yan? Sa 74 ba yan? Parang, sige nga. Parang pag those who fear the Lord, when they see you, they will be glad. Sige nga. Sige, basahin mo. Those who fear you will be glad when they see me, because I have hope in your word. Ayun. So yung fear of the Lord, ito yung mga taong merong reverential fear. Pag nakita ka, mga kapatiran yun, tuwan-tuwa. Alam niyo po kung ba't natutuwa yung mga kapatiran pag dumadating ka? Amen. Bakit? Kasi ang maririnig sa iyong mga pananalita ay mga salitang punong-puno ng pag-asa. Ayun. Kasi hindi magandang kasama yung puro reklamo, puro hay naku sa buhay, ganyan. Pag ang nakakasalamuhan nila yung mga Kristiyano, wala silang maririnig na mga unpleasant words and things. Things which is rich in hope, di ba? Kapag asahan sa ating Panginoon. Amen. Nung isang gabi, nag-share a home kami. Siyempre, medyo napaaga kami. Sabi, ano tayo? Una, milk tea. Walang ano yung sa KFC, Jollibee. Meron kami nakita, Chowking. Halo-halo tayo. Pagpasok namin, walang katao-tao. Madami-dami kami. Kaya nakakuha kagad kami ng upuan. Alam mo ba, nung kumakain na kami ng halo-halo, umapaw yung Chowking sa tao. Hindi totoo. Nagiging blessing. Hindi totoo. Tanungin mo yung mga kasama, ay, paano nangyari dito? Di ba? Kasi pagka merong Kristiyano, by God's grace to, hindi naman gift ni Lord Tsaka natutuwa sila, no? Kaya yung sabi mo sa Hebrews? Yun nga po, yung let us not give up the habit of meeting together as some are doing, but instead let us encourage one another to saying that the day of the Lord is coming nearer. Kaya nga yung song natin, We're Together Again, sige nga, awitin natin yan para sa ating last song. We're together again in one accord. We're together again, Praising the Lord. praising the Lord. For He is good, mighty, and He is the Lord. We're together again, praising the Lord. I know the Lord. I know the Lord will make a way for me. Will make a way for me today. Tomorrow, the next day. I know the Lord will make a way for me. Will make a way for me today. I know the Lord will make a way for me. Will make a way for me today. I know the Lord will make a way for me. Will make a way for me today. I am saying, love one another. Love one another, says the Lord. Love one another. I lay down my life to you. Love one another, says the Lord. Love one another. Yan ang gift natin, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, magpapaalam na tayo. Closing prayer. Thank you, Lord. Lord, salamat po sa magandang umaga. Yes, Lord. Sa bagong buhay, sa bagong araw, at Amen. salamat din po sa biyayan tatanggapin namin sa araw na ito. Salamat po sa opportunity na kami po ay nagamit nyo para sa inyong gawain. I-bless nyo po lahat ang mga kapatid namin nakarinig, manatili sa aming puso't isip, maipamuhay po namin sa awat grasya nyo. Salamat, Panginoon, sa magapong ito, magbigay po ng kapurihan, kalwalatian, ang aming iisipin, sasabihin, at sa aming pakikipagkapwa-tao, Yes, Lord. maging sa mga pribadong buhay at sa pamilya. Marami po salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. God Thank bless you, us Lord. all. Thank you, Lord. 2 Timothy 2